Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Pagkaraan ng matinding pakikipaglaban kay Hana at sa isang demonyo sa loob ng labyrinto, binuksan na ang pinto. Agad silang nakaramdam ng tuwa nang makita ang liwanag at parehong lumabas. Napaluhod sila at umiyak dahil nagawa nilang makaligtas. Natanggap ng dalawa ang balita na sila ang kauna-unahang nakatapos sa unang palapag ng labyrinto, kaya't ang kanilang mga pangalan ay isusulat sa Hall of Fame kinabukasan, at 5,000 coins ang ibibigay sa bawat manlalaro na nakapag-clear ng dungeon. Nakahinga ng maluwag si Hana dahil mukhang bibigyan siya ng gantimpala para sa lahat ng kanyang paghihirap sa loob. Habang tuwang-tuwa pa rin si Hana sa kanyang gantimpala, lumapit si Jin Hyuk at tinawag ang kanyang bagong intern. Masigasig naman itong sumagot ngunit nawala ang kanyang sigla nang utusan siya ni Jin Hyuk na ibigay ang lahat ng coins na nakuha niya. Umiyak na lamang siya habang pilit na ibinibigay ang lahat ng coins kay Jin Hyuk na natutuwa dahil dito ay mayroon na siyang higit sa 10,000 coins, at walang sinuman na player sa pagkakataong iyon ang nagtataglay ng mas maraming coins kaysa sa kanya. Inutusan din ni Jin Hyuk si Hana na dalhin sa kanya ang Braham's Ring sa loob ng 3 araw, ngunit agad itong tinutulan ni Hana dahil masyadong maikli ang ibinigay na palugit. Gayunpaman, agad siyang pinagbantaan ni Jin Hyuk, inilabas ang kanyang brand of fibrillation, na labis niyang kinatakutan, at binigyan lamang siya ng 2 araw para dalhin ito. Naramdaman ni Hana ang sakit ng marka sa kanyang mukha at napilitan na lamang sumunod sa utos ni Jin Hyuk. Habang naglalakad ang dalawa sa labas, nakita nila ang balita at nalaman na sa loob ng 1 linggo ay gagawin ng Dangan Guild bilang kinatawan ng Korea ang pag-clear sa boss monster ng 3 palapag. Ang guild na ito ang pinakamalakas sa South Korea, at dahil nahihirapan pati ang US, Europe, at Japan, nakatuon ang lahat ng atensyon sa South Korea. Patuloy itong pinanood ni Jin Hyuk kasama si Hana na hindi makapaniwala sa sitwasyong kanyang pinasukan. Ipinapalam ng reporter na kaysa humingi ng tulong mula sa ibang bansa, hindi ba mas maayos kung maghanap sila ng paraan para maklear ang dungeon gamit ang sariling lakas, at hindi ba sapat ang Dangan Guild para tapusin ito? Sa balitang ito, nasabi na lamang ni Jin Hyuk na mukhang nagmamadali masyado ang mga ito, at sinusubukan nilang tapusin agad ang boss monster ng 3 palapag pagkatapo lamang ng 1 buwan ng pagpapakita ng Tower of Trials. Alam ni Jin Hyuk na siguradong malaki ang pagsisisi na pagdaranan ng mga ito kung ipagpapatuloy nila ito. Nauunawaan niya kung bakit nagmamadali sila dahil gusto nilang mapasakamay ang napakaraming kayamanan at resources na matatagpuan lamang sa tower, ngunit binibigyan sila ng 70 araw para mag-clear sa bawat palapag ng Tower of Trials. Sa madaling salita, hindi nila kinakailangang magpunta kahit sa 2 palapag, lalo na sa 3 palapag, dahil tataas lamang ang hirap na pagdaranan nila kung napakahina ng kanilang pundasyon. Kung haharapin nila ang mas malalakas na boss ng tower, siguradong mas titindi ang hirap na haharapin nila at hindi na sila mabibigyan pa ng 2 pagkakataon pagkatapo na mabura ang buong sangkatauhan. Alam ni Jin Hyuk na mas mainam na kumalap muna siya ng impormasyon tungkol sa lahat ng nangyari sa 1 buwan na nakulong sila sa loob ng labyrinto. Umuwi siya sa kanyang tinitirhang apartment, at para makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa isang lugar na umaapaw sa walang batayang mga tsismis at mga pekeng impormasyon, kinakailangan ni Jin Hyuk na maghanap ng mga taong mapagkakatiwalaan niya. Ang mga ito ay pagkukunan niya ng impormasyon na matagal na niyang pinagkakatiwalaan at kilala. Habang naghahanap tungkol sa mga balita sa forum ng Tower of Trials, hindi na niya itinuloy ang pagkuha ng balita dito at sa halip ay nagtungo sa isang kafe. Nakipagkita siya sa kanyang 2 kalaro noon, sina Taemin at Yu Yunhwa. Nakita ni Jin Hyuk ang 2 ito at napansin na mukhang nagbago sila kung ikukumpara sa mga araw na naglalaro pa ang 2 ito.
Hindi niya inaasahan na makikipagkita siya sa mga veteran na kalaro niya 2 taon na ang nakaraan sa loob ng Tower of Trials. Ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang Eye of Truth sa kanyang mga kasama at nakita na nasa level 11 na si Taemin at may Strength 55, Agility 16, Vitality 21, at Magic 25, kasama na ng 2,500 coins na ito. May exclusive ability ito na tinatawag na Machine King at mga skill na Sandbox Mode, Command, at Hack ang na lahat ay nasa level 2. Kagaya ng inaasahan ni Jin Hyuk, nakuha ng lalaking ito ang Machine King, at wala itong gaanong problema maliban na lamang sa napakalaking konsumo na ito pagdating sa Magic Pova. Isa itong exclusive ability na nababagay sa mga malawakang labanan. Sunod niyang tiningnan si Yunhua na nasa level 12 at may Strength 25, Agility 22, Vitality 20, at Magic 26, kasama na ng 4,775 coins na ito. Ang kanyang exclusive ability ay tinatawag na Kyokushin Taekwondo at mga skill na Heavenly Flower Cultivation Technique na nasa level 3 at Refusal Territory at Magic Pova Reinforcement na parehong nasa level 2. Dinisenyo ito para sa mga malapitang pagtangka at pagdulot ng malaking pinsala sa harapang laban. Alam ni Jin Hyuk na dahil halos pareho ang level ng dalawang ito, baka silang dalawa ang nag-clear ng mga dungeon. Alam niya na ang mga ito ay nababagay sa isa't isa pagdating sa kombinasyon sa pakikipaglaban kahit noong naglalaro silang magkasama. Lumabas ang kondisyon para kopyahin ang skill ng dalawang ito. Ipinapalam sa kanyang system na dahil ang dalawang ito ay mga kasamahan niya na matagal na niyang nakasama, maaari niya lamang kopyahin ang abilidad ng dalawang ito pagkatapo nilang maabot ang ikalawang palapag ng magkasama. Tinanong ni Taemin kung ano pa ang ginagawa ng kuya niyang ito dahil siya na ang kinakailangang magpakilala. Nagpatuloy si Jin Hyuk sa kanyang pagpapakilala at ipinaalam na ang kanyang palayaw ay yutot na ikinahihiya niya na sabihin. Nagsisisi na lamang siya na pinangalanan niya ang kanyang karakter ng ganoon 11 taon na ang nakaraan. Siya ang pinakamatanda sa kanilang tatlo na nasa 27 taong gulang, habang si Taemin ay 23 at si Yunhua ay 25 taong gulang. Ipinapalam din niya na isa siyang streamer ng Paprika TV na ikinagulat ni Taemin dahil nanunood ito sa Paprika paminsan-minsan. Sinabi na lamang ni Jin Hyuk sa kanya na hindi na ito kabilang sa grupong iyon at nag-stream sa kanila. Nahiya ng kaunti ang lalaking ito kay Jin Hyuk at sinabihan siya na maaari itong maging comfortable na makipag-usap sa kanila dahil matagal na silang magkasama sa loob ng laro. Dumagdag pa si Yunhua dito, sinusuportahan ang kanyang sinasabi, dahil magiging mas comfortable sila kung ganoon. Pumayag si Jin Hyuk dito at namangha na lamang na ang kakayahan ng dalawang ito na makipag-usap ay napakaganda. Naalala na lamang niya na may mga taong sumubok gamitin siya at mga taong sumubok siyang pagtaksilan at saksakin sa kanyang likuran. Nagsasawa na siya na makitungo sa mga ganoong uri ng tao, at alam niya na kahit na ito ang unang pagkakataon na nakikipagkita siya sa dalawang ito ng personal, napaka-comfortable ng pakiramdam niya sa mga ito. Ipinaliwanag sa kanya ng dalawa ang mga nangyari sa isang buwan na nanatili siya sa loob ng Labor Into. Kasali na dito ang paggalaw ng mga kinatawang guild sa lahat ng bahagi ng mundo, ang pagsikat ng napakaraming streamer, at ang fall sa isang grupo na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga demonyo na dumudukot sa mga tao at ginagawa silang pinagkukunan ng mga coins. Nais malaman ni Taemin kung tama ba ang kanyang narinig na ginugol niya ang isang buwan sa ibang lugar, kaya naman baka hindi pa siya sumasailalim sa test. Pagkarinig ni Jin Hyuk dito ay natigilan siya sa pagkain ng kanyang sorbetes at nagtanong kung anong ibig sabihin na ito. Sumakay na lamang ang tatlo sa isang taxi kung saan ipinaliwanag ni Taemin sa kanya na binibaha ngayon ang Tower of Trials ng mga tao simula nang magpakita ito, ngunit ang bilang ng mga namamatay ay mabilis na dumarami simula nang maabot ng sangkatauhan ang ikalawang palapag. Ngayon ay nililimitahan ng Awakened Association ang pagpasok sa loob ng Tower of Trials sa mga taong nagagawang makapasa sa pagsubok na iyon, at pagkatapos na makapasa dito, makakakuha sila ng certification code na ipinakita ni Yunhua na nasa kaliwang pulsuhan na ito.
Pagkarinig ni Jin Hyuk dito ay naunawaan niya na ginagamit ng presidente ng Awakened Association ang pagtaas ng mga namamatay sa Tower of Trials bilang isang dahilan para tawagin sa kanilang panig ang mga malalakas na tao na nagtatago sa mga anino. Napangiti na lamang si Jin Hyuk at alam niya na dahil dumarating na ngayon sa ganitong punto, gagamitin at aabusuhin niya ang sistemang binuo ng association. Nakakarating ngayon ang tatlo sa kinaroroonan ng pagsusulit para sa mga Awakened. Ipinaliwanag na pagkatapos ng pagpapakita ng Awakened Association, hindi na binibigyan ng karapatan na makapunta sa ikalawang palapag ang mga player na nakakatanggap ng F-rank pababa. Sa kabilang banda naman, kung makakatanggap ang isang player ng mataas na ranggo, agad siyang palilibutan ng mga tawag mula sa mga bansa at mga mataas na ranggong guild. Kaya naman may tatlong uri ng tao na natitipon sa pinagdarausan ng pagsusulit. Una dito ang mga desperadong makakuha ng karapatan para umakyat ng tower na nagdarasal na lamang na makakuha sila. Pangalawa ay ang mga natitipon para tansyahin ang mga qualification ng mga gustong umakyat ng tower. Kasali dito ang mga reporter na sumusubok kumuha ng pinakamainit na balita sa loob ng test site. At ang pangatlo ay ang nakakakuha ngayon sa pansin ng mga mamamahayag na naruroon, at ito ang mga taong gustong ipagmayabang at ipakita ang kanilang mga stats. Sina Park Hana at Park Jin ang nakakatanggap ng pinakamataas na qualification sa buong mundo. Sa pagpapakita ni Park Hana at kanyang kuya na si Park Hojun, na puno ng maliliwanag na flash ang paligid nila. Nakialam agad ang dalawang ito at nalaman na si Park Hana ang nagagawang makaligtas sa loob ng Labor Into habang ang kanyang kuya ay ang itinuturing na kinabukasan ng Black Crow Guild. Maliban sa magkapatid na ito, may nakakakuha din ng pansin ng mga reporter dahil sa likuran ng dalawang ito, si Kim Ki-tae ng Fighting Father Guild ay naruroon din. Nais ng mga reporter na huwag palampasin ang bawat pagkakataon na naruroon ang tatlo kaya naman pinaulanan na nila siya ng napakaraming pagkuha ng larawan na ikinaiinis ng lalaki dahil bakit napakaraming tao doon at hindi ba maaaring sumailalim sa test ang sinuman ngayon. Ipinaalam lamang ni Hojun sa kanya na dahil ito sa napakaraming tao na gusto nang makakuha ng magandang balita doon. Inutusan ng lalaking ito si Hojun na patabihin ang lahat ng mga taong naghihintay sa linya dahil wala na silang oras at hindi sila maaaring magsayang ng napakaraming oras doon habang naghihintay ang mga reporter. Nakakasindak na itong tiningnan si Hojun at binalaan sila na huwag nilang sayangin ang pagkakataon lalo na at nagtungo siya roon para lamang sa kanilang dalawa. Alam naman siguro ng dalawang ito kung ano ang mangyayari kung hindi nila aayusin ang kanilang ipinapakita. Pagkasabi ni Ki-tae dito, natakot agad ang magkapatid at sumunod sa kanyang inuutos. Ang mga bodyguard na naruroon ay pinatabi ang mga nakapila at binalaan sila na bubugbugin kung hindi sila tatabi at magpapatuloy na hamarang sa kanilang daanan. Sa kabilang banda, sa pagpapatabi ng mga ito at kusang pag-alis ng mga taong naruroon, nanatili lamang si Jin Hyuk at ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap sa loob ng pila. Dumating ang isa sa mga bodyguard at sinigawan sila habang tinatanong kung bingi ba ang mga ito dahil bakit hindi sila umaalis. Ayaw sumunod ni Jin Hyuk sa mga ito, tinatanong kung bakit niya kinakailangang tumabi para sa mga mabababang nilalang na katulad ng mga ito dahil naghihintay siya para sa kanyang pagkakataon na sumailalim sa pagsusulit pagkatapo na makuha ang kanyang numero. Dahil dito, pinatabi ni Hojun ang bodyguard at siya na mismo ang nagtungo doon para makialam. Nainis na ito dahil hindi man lang magawa ng bodyguard na paalisan ang isang mahinang nilalang na katulad na ito. Dinuro na ito si Jin Hyuk at sinabi na hindi niya ito kilala, ngunit may napakalaking pagkakamali itong ginagawa kaya naman mas mainam na umalis na ito habang hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng testing site na nakakuha ng pansin ng lahat ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na may ganoong uri ng siraulo na lumaban at tumanggi sa inuutos sa kanya ni Park Hojun. Sinubukan ni Taemin na pakalmahin na lamang ang dalawa, ngunit walang pakialam si Jin Hyuk dito at iniisip kung ito ba ang kapatid na binanggit sa kanya ni Park Hana. Ginamit na lamang niya ang kanyang Eye of Truth at nakita na ang lalaking ito ay nasa level 8 pa lamang at may strength 16, agility 15,
Vitality 16, at Magic 12, kasama na ng 1,580 coins na ito. Ang exclusive ability na ito ay tinatawag na Critical Strike at may mga skill na Acceleration, Stealth, at Shadow Breathing. Kung magagawa niya na makipagkaibigan sa lalaking ito, magagawa niyang kopyahin ang kanyang exclusive ability, ngunit kung magagawa niya na magalit ng sobra-sobra ito at awayin siya, magagawa niyang kopyahin ang isa sa mga skill niya na gusto ni Jin Hyuk. Nagtataka si Park Ha-jun sa ginagawa ni Jin Hyuk na pagtitig sa kanya na tila para murahin niya ito. Si Jin Hyuk naman ay nakikita ang pagpipilian para magalit ang lalaking ito sa kanya kaya naman nagkaroon siya ng plano sa kanyang isipan. Patuloy na dinuduro-duro at itinutulak ni Ha-jun si Jin Hyuk at tinatanong kung hindi pa ba ito aalis sa kanyang harapan dahil sa tingin ba niya ay walang mangyayari sa kanya dahil napakaraming mata ang nakatitig sa kanila ngayon. Dumating si Park Ha-na at tinanong ang kanyang kuya kung ano ang nangyayari, ngunit bago pa man niya matapo ang kanyang sasabihin, pinagpawisan agad ito at naalala ang lahat ng pinagdaanan niya sa ilalim ng demonyong iyon. Mala-demonyong tumingin si Jin Hyuk kay Park Ha-jun habang nililingon ang kanyang kuya na patuloy na dinuduro si Jin Hyuk. Mabilis na dinip ni Jin Hyuk ang daliri ng siraulong ito at sa isang iglap ay binalik. Napasigaw na parang isang bakla ang lalaking ito hanggang sa sinabi ni Jin Hyuk na bitawan ang kanyang daliri. Umalis na lamang siya habang hawak ang kanyang kamay at inaayos at ibinabalik ang kanyang daliri. Uminom na lamang si Jin Hyuk ng tubig habang umiinom, minura siya ng lalaking ito at para sugurin siya ay hinawakan na ito ang kanyang armas sa kanyang baywang. Hinanda niyang gamitin ang kanyang skill at nakita ito ng lahat ng mga nasa loob ng gusali na pinapahilas na lamang ang kanilang mga kasamahan dahil baka madamay sila. Natigilan si Jin Hyuk sa kanyang pag-inom ng tubig at paglingon niya sa gilid, agad niyang iwinisik ang tubig mula sa bote na gamulo sa paningin ni Ha-jun, ngunit agad naman na itong tinanggal sa kanyang harapan ito. Galit na galit siya na susugod sana, ngunit hindi niya namalayan na nadapa na pala ito mula sa kanyang pagsugod kay Jin Hyuk at nawala ng kanyang balanse hanggang sa nakahiga na lamang ito sa sahig at hinahawakan ang kanyang tuhod. Ang lahat ng mga naruroon ay nagtataka na lamang kung ano ang nangyari at napaisip kung nadapa ito dahil sa kanyang sariling kalampahan. Sa gitna ng mga nagtatakang tao na naruroon, matatagpuan si Park Ha-na na nanginginig sa takot dahil bakit naruroon muli ang lalaking iyon. Para pigilan ang kaguluhan, dumating si Kitay at sinabihan sila na kumalma na. Nakita ni Jin Hyuk ang miyembro ng Fighting Father na si Kim Kitay at agad na ginamitan ng kanyang Eye of Truth, ngunit lumabas ang babala mula sa system na ipinaalam sa kanya na hindi magtatagumpay ang kanyang paggamit ng skill dahil sa napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga level. Nakita ni Jin Hyuk ang mukha na ito at nagsimula niyang maintindihan na mukhang lampas na sa level 20 ang lalaking ito at siya ay nasa level 1 pa lamang. Walang takot niyang hinarap ang malaking lalaki at sinabi na hindi niya inaakala na kasama ng iyaking lalaking iyon ang kanyang tagapag-alaga. Hindi nagalit sa insultong ito si Kitay at sinabi na lamang na nagbibigay talaga ng malaking problema ang lalaking iyon, ngunit wala siyang magawa dahil may gamit pa rin siya sa kanya. Pagkarinig ni Jin Hyuk dito ay sumagot na lamang siya at tinanong kung ang gamit ba na tinutukoy na ito ay dahil siya ang nagbibigay ng Korean ginseng sa China. Na-alert agad ang lalaki sa sinabi ni Jin Hyuk at nauutol habang nagtatanong kung papaano ito nalaman ni Jin Hyuk. Sa likuran ng mga mamamahayag, matatagpuan si Park Ha-na na kinikilabutan para sa kanyang sariling buhay dahil siya ang nagsabi ng impormasyon kay Jin Hyuk. Nagsawalang bahala na lamang si Jin Hyuk at tinanong kung important pa ba kung papaano niya alam ang impormasyon at bakit hindi na lamang siya magtanong ng isang mas makabuluhang tanong sa kanya kagaya ng pamamaraan kung papaano tatanggalin ang side effect ng Korean ginseng. Pinatigil siya ng lalaki sa kanyang pagsasalita at ginamit ang kanyang skill na blackout barrier. Bumuo ng isang itim na barrier sa pagitan nila na inihiwalay ang dalawa sa panlabas na mundo. Hindi ito inaasahan ni Jin Hyuk habang si Taemin naman ay nag-aalala para sa kanya, sumusubok tumakbo para tulungan siya ngunit hindi ito umabot. Agad na isinara ni Kitay ang barrier na iniwan siya sa labas.
Sa gitna ng napakaraming tao ay makikita na lamang ang barrier na iyon na napupuno ng mga kakaibang simbolo. Sina Taemin at Yunhua ay nag-aalala na lamang para sa kapakanan ng kanilang kasamahan na nakulong. Sinubukan ni Jin Hyuk ang inspection sa barrier, ngunit hindi ito masyadong pinakialaman ni Kim Ki-tae na tinatanong siya kung sigurado ba ito na gusto niyang makipagpalit para sa kanyang impormasyon para sa 10 sa kanilang pinakamahalagang dungeon. Nais na itong malaman kung papaano siya makakasiguro na ang impormasyon na taglay na ito ay totoo. Alam ni Jin Hyuk na ang Korean ginseng ay isang nakakain na item na kilala para sa taas na epekto na ito sa pagpapanumbalik ng stamina at magic pova, ngunit kung kakainin na ito ng hilaw ay mayroon itong side effect na magic pova poisoning. Alam ni Jin Hyuk na nagpapakahirap ngayon ang guild ng lalaking ito dahil sa side effect na taglay ng item, ngunit ipinaliwanag ni Jin Hyuk na madali nila itong masosolusyonan gamit lamang ang 3 item. Ito ay ang Car Essence Extract, Moonlight Stone, at ang pinaka-important ay ang Mandragora Root. Alam na ni Jin Hyuk na maliban sa dalawa, nagkakaroon ngayon ng problema ang kanilang guild na hanapin ang Mandragora Root, kaya naman inalok siya ni Jin Hyuk na maaari niyang sabihin kung saan sila makakahanap ng ganito. Tinanong niya ngayon ang lalaki kung pinagkakatiwalaan na ba niya itong ngayon. Hindi makapaniwala si Kim Ki-tae sa impormasyon na taglay niya dahil sumasakto ito mula sa nakakalap ng research team ng kanilang guild at ng manlalakbay na ito. Iniisip na ito kung sino ba ang lalaking kaharap niya ngayon na tinatanong siya kung mayroon na ba silang kasunduan. Pumayag ngayon ang lalaki at makikipaglaro sa ninanais na itong laro, ngunit inilabas niya ang kanyang espada at sinabihan si Jin Hyuk na kung susubukan ito na linlangan sila ay dapat na maghanda na ito dahil hindi na ito kaya nang maghintay. Alam ni Kim Ki-tae sa kanyang sarili na para sa impormasyon na ito, masyadong mahal na presyo ang 10 sa kanilang pinakamahalagang dungeon na pagmamay-ari nila. Alam ng lalaking ito na kinakailangan niya na maglagay ng limitasyon sa kung anong maaaring gawin ng lalaking ito, ngunit nabiglan na lamang siya dahil hinampas ni Jin Hyuk ang kanyang espada. Nagulat ito at hindi inaasahan habang hinarap ngayon si Jin Hyuk na nagseseryoso at sinabihan siya na mukhang may hindi naiintindihan ang lalaking ito tungkol sa kanilang kasunduan. Ipinaliwanag niya na ang taong magbibigay at nag-alok ng oportunidad ay siya.